Nais ko pong ibahagi ang ating paksa ngayong hapon na pinamagatan ko pong magpakatibay sa pamumuhay pananampalataya. Marami po tayong mga nasasagupang maaaring magpahina ng ating pananampalataya, ngunit ang ating pong paksa ngayon ay hapon na tayo'y manatiling matibay sa ating pananampalataya. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4, at babasahin natin ang mga talatang 16 hanggang 18. 2 Corinthians chapter 4, verses 16 and to 18. Therefore, we do not lose heart, but though our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. For momentary, light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison, while we look not at the things which are seen, but the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Tayo po'y manalangin. Opo, Panginoon, salamat po sa inyong pong biyaya sa amin na kami dating patay sa aming kasalanan at kawalan ng pananampalataya, muli niyo kaming binuhay sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo at ng kanyang pagtubos sa aming mga kaluluwa. Binigyan kami ng pananampalataya upang matanggap namin ang kaligtasang inyong inaalok. Ngayong hapon, amin pong nilalapit sa inyo ang pananampalatayang ito na kuminsan pinanghinaan kami dahil po sa maraming mga kapigatian. Subalit dalangin namin na sa pamamagitan ng inyong mga salita ngayong hapon, palakasin niyo kami, patibayin niyo kami, turuan niyo kami, at imulat niyo kami sa katotohanan ng aming pong pagtayo at pamumuhay sa pananampalataya. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Nais ko pong ibahagi sa ating kalagitnaan ngayon na ating mapapanatiling matibay ang ating pamumuhay pananampalataya kung hindi tayo pinanghinaan ng loob sa mga nangyayari sa ating katawan. At kung hindi nawawalan ng pag-asa dahil sa mga dinadanas nating kapigatian at hindi tayo tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya nga sa hapong ito, nais kong magpakatibay tayo sa ating pamumuhay pananampalataya. Na paano tayo titibay sa ating pananampalataya sa araw-araw ng ating mga buhay? Na mayroon pong tatlong katotohanan dapat nating panghawakan ngayon batay sa talatang ating binasa. Una, lumaban tayo sa kainaang loob. Ikalawa, umasa sa kabila ng kapigatian. At ikatlo, tumingin sa mga bagay na hindi nakikita. Una po, talakayin natin ang lumaban sa kainaang loob. Ganito po ang sabi sa ating talata, verse 16. Therefore, we do not lose heart, but though our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. Na ito po may kaugnayan po sa ating magiging kalagayan pagdating po ng ating buhay sa kabila. Kapag tayo ay namamatay, mayroon tayong katawan at mayroon tayong bagong buhay na inihanda ng Diyos sa ating kamatayan. Kaya dahil dito, si Pablo siya'y nagturo sa mga mananampalataya sa Korinto na huwag kayong panghinaan ng loob tungkol sa mga nangyayari sa inyong katawan. Sapagkat ang nakikitang pagkabulok ng ating katawan ay hindi maikukumpara sa hindi nakikitang pagbabago sa ating loob. Alam niyo po na tayo
sa ating buhay Kristiyano, anumang nangyayaring kirot, sakit, karamdaman sa ating pangangatawan, ginagamit ito ng Diyos upang patibayin, palaguin ang ating inward person. Yung pong layunin dyan. Kaya nga, lahat na nangyayari sa atin, alam nating providensya ito ng Diyos. At kung providensya ng Diyos, kalooban ng Diyos. At kung kalooban ng Diyos, hindi tayo dapat magreklamo tungkol sa mga nangyayari sa ating panlabas na pagkatao. Sapagkat sa totoo, sa katapusan, ang ating katawan ay titigil sa paglaki. Titigil sa pagtubo. Titigil sa paglago. Sa katapusan, paunti-unti ang ating katawan ay nagkakaedad. Nagkakaedad. At dahil tayo nagkakaedad, habang tayo nagkakaedad, iba't ibang sakit ang ating nararamdaman. Iba't ibang mga kirot sa ating mga kasukasuan, nakakagulat. Nakakagulat. Pag edad natin ng 40, magsisimula na ang iba't ibang mararamdaman natin. Kaya minsan nagtatawa tayo sa mga matatanda, bakit ganun kumilos, halos tikluhod na, nahirapan na. Pero once na tumungtong na kayo sa edad na 40 at pataas, mararamdaman ninyo na bumababa ng lakas ng ating pangangatawan. Ngunit huwag kayong mag-aalala, sapagkat lahat ng nangyayari, kasamang gumagawa ang Diyos, hindi para sa ating ikahihina, kundi para sa ikatitibay ng ating panloob ng pagkatao. Iba't ibang sakit ang ating nararanasan kapag tayo nagkakaedad. At ang sakit, kirot ng katawan kapag tayo'y nagkaedad na, karaniwan na lang yan. Pangkaraniwan na lamang yan. Habang tayo nagkakaedad, ang mga kirot sa katawan ay lalong bumabaon. Lalong nararamdaman, lumalalim, hindi mo maintindihan bakit ganito. Now, ang sabi nito ni Pablo, hindi kami pinanghinaan ng loob anuman ang mangyari sa aming panlabas ng pagkatao. At yun ang dapat nating panghawakan. Pero kahit ganito, mga kapatid, maging tapat pa rin tayo sa ating panampalataya. Mamuhay pa rin tayo matibay sa ating panampalataya. Bakit? Sapagkat ang sabi nito, hindi katumbas. Hindi may tutumbas yung pagbabago ng ating loob sa mga pagbabagong pisikal na kailangan sa ating panlabas. Tingnan nyo, ang sabi nito ni Pablo, bagamat ang konteksto nito ay sa mga problema, sa mga pagsubok, sa mga false teachings, ito'y may kaugnayan pa rin sa ating katawan. Kapag tayo tumatanda na, talagang nangihina tayo, anong sabi ni Pablo sa 1 Timothy chapter 6, verse 12? Anong gagawin natin? Magrereklamo na tayo? Manghihina na tayo sa ating buhay? Hindi. Alam nyo, kasangkot dito ang ating faith, ang ating pananampalataya. Dahil lahat na nangyayari sa buhay natin, hindi nagkataon, hindi aksidente, ito'y kasama na ginagawa ng Panginoon para sa ating ikatitibay. Tingnan nyo sabi sa 1 Timothy chapter 6, verse 12, ganito ang sabi ni Pablo, fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you were called, and you made the good confession in the presence of many witnesses. Ang sabi, makipaglaban kayo sa mabuting pakikipaglaban ng inyong panampalataya. Panghawakan ninyo ang buhay na walang hanggan na nakatakda sa atin. Mga kapatid, itong katawan natin ay subject to deterioration talaga ito. At natural lamang na habang tayo nagkakaedad, talagang nangihina ang ating kasukasuan, nararamdaman natin ang mga karamdamang hindi natin nararamdaman noon. Pero ang sabi ni Pablo, fight a good fight of faith. Lumaban pa rin tayo sa ating panampalataya at lagi niyong alalahanin ang buhay na walang hanggan na inyong taglay-taglay. Gawin natin andador. Yung mga kirot ng ating katawan, yung sakit na ating nararamdaman, gawin natin itong andador upang tayo ay makausad at maging ganap ang ating pagtitiis. Ano po yung pagbabago sinasabi dyan sa ating panloob? Alam niyo ba kung ito? Pagtitiis. Pagtitiis. Tingnan niyo ang sabi sa James chapter 1 verse 3 to 4.
Ang sabi rito ni James, kapag kayo dumanas ng iba't ibang pagsubok, kasama na yung ating pagtanda ng ating mga kasukasuan, consider it all joy. Brethren, consider it all joy when you encounter various kinds of trials. Iba't ibang kulay. Bakit po? Sapagkat ang sabi sa verse 3, knowing that the testing of your faith produces endurance. Yun yung nagbabago sa ating puso every day sa ating buhay. Habang nakakaranas tayo ng kirot sa panlabas, kirot sa ating pangatawan, nade-develop yung ating patience, yung ating pagtitiis. At yung pagtitiis na yan, na ating ngayong natatanggap, nade-develop ng ating faith. Tumitibay ang ating panampalataya. Kaya ang sabi sa verse 4, and let patience or endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Ibig sabihin pala, habang ang Diyos ay pinapahintulutan tayong magkaroon ng maraming nararamdaman sa ating katawan, at the same time, dinidevelop yung ating patience sa loob, nagiging mature, nagiging perfect ang ating pananampalataya sa Diyos. Kaya sabi ni Pablo doon sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, take hold of the eternal life. Ang buhay natin ay hindi rito natural. Mararamdaman natin ang iba't ibang sakit. Pero, hindi natin nakikita ang ginagawang development ng banal na spirito sa ating pusong endurance. At ang endurance na yan, ang siyang nagpapatibay ng ating relasyon sa Panginoon. Faith, lalo tayong kumakapit sa Kanya. Alam ko, pinag-uusapan natin yon palagi. Narinig ko yun eh. Kasi lahat tayo tumatanda na. Lahat tayo. Tingnan nyo, kailan tayo nagsimula? 1987? 26 na taon. Huwag mong sabihin, kayo ay makinis pa rin ang inyong balat. Para pa rin kayong mga dalaga at binata. Tanggapin na natin, laylay na lahat. Ang ating pisngi, nandito na. Ang ating ganito, ang ating dito, malalaki na. Kahit payat kayo lumalabas dito, tanggapin na natin. Hayaan natin gamitin ng Diyos yan para ma-develop yung ating inward person. Yung ating panloob na pagkatao. Gawin nating saklay yung mga paghihirap natin upang ma-develop yung ating patience, yung ating endurance. Nang sa ganon, tumibay ang ating relasyon sa Panginoon. Kaya nga, mapapatibay natin ang ating pamuhay pananampalataya. Una, kung labanan natin ang kainaang loob. Alam niyo yung kainaang loob, yun ang papalambot ng tuhod natin. Actually, malakas pa naman eh. Malakas pa naman tuhod, oh. Diba? Malakas pa ba mga kapatid yung ating baywang? Pero yung ating kainaang loob, ay, hindi ko na kaya. Huwag yan ang panghawakan mo. Panghawakan mo, ang sabi po, fight a good fight of faith. Take hold of that eternal life. Dahil habang tayo naghihirap sa panlabas, nade-develop ang ating inner person day by day. Gumagwapa lang gihapon. Gumaganda lang gihapon, mga igsoon. Gumagwapo pa rin kahit na tayo tumatanda na. Sabi mo kay mama kayo na, Mama, napansin mo ba yung mukha ko? Ano yun? Hindi mo napapansin, lumalaki ilong ko. Dati ang tangos-tangos niyan eh. Ngayon lapad na. Sabi niya kasi mahilig kang mga ganun eh. Hindi yun. Katandaan na talaga yun, mga kapatid. But, una, lumaban tayo sa kainaang loob. Sabi ko nga na sa kanila eh, sana mandito si Mami at si Ama. Kaya paano makalig sila nitong mensaheng ito? Dahil talaga naawa ko sa kanila dahil wala nga, hindi mo kaugapan. Pero ano ang dapat natin papalakasin doon? Yung kanilang inward person. Yung kanilang faith. Yung kanilang endurance. Yung patience nila. At sabi nga ni Paul, be faithful unto the end. Fight a good fight of faith. Now, ikalawa, mapapanatili natin ang tibay ng ating panampalataya kung umaasa tayo sa kabila
ng kapigatian. Verse 17, ang sabi dito ni Paul, For momentary, light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. At sabi dito, sa isang magaan, sandaling paghihirap lang yan. Ang sabi, na ito yung nagbubunga naman sa atin ng eternal weight, walang hanggang bigat ng kaluwalhatian na hindi kayang ikumpara ng mga bagay. Kaya ang nakikitang pagdurusa ay hindi maikukumpara sa hindi nakikitang kaluwalhatian na naghihintay sa atin. Now, gusto kong bigyan ito ng comparison, the negative and positive. Unang-una, yung ating nararamdamang hirap ngayon, kirot. Sabihin na natin yung buhay natin na wala tayo, walang pera, parang wala tayong maasahan, wala tayong kita, tapos at the same time, ito may karamdaman pa rin tayo, pero naghihirap tayo, totoo yan. Inaamin ko, hirap talaga tayo, masakit kumilos. Masakit lalo pag walang pera sa bulsa. Masakit yan, mga kapatid, yun ang totoong sakit talaga ng tao. Yung may cancer yung bulsa, laging butas. Masakit yan, pero napakagaan ito. Yung karamdamang ito, yung kapighatiang ito, ay napakagaan kumpara sa pagdurusa ng mga taong walang pananampalataya. Minsan nga nung tag-init, pag sumasakay kami sa jeep ni Mama, sabi niya, ang init. Sabi naman ng mga kasi, nga, talagang buhay nito, talagang init. Sabi niya sa akin, Papa, dito ka, may araw dyan. Naku, Mama, pasalamat tayo at may init. Kasi, mas mainit sa impyerno. Pinaparit ko sa mga, may kahimik yung mga pasahero. Sarap ng init na ito, ho. Sustansya ito. Mas masakit sa impyerno. Diba? Kaya yung ating nararamdamang hirap ngayon, dalamhati, physical, emotional, ano pa man yan, ay hindi kumpara sa pagdurusa ng mga taong walang panampalataya saan? Sa impyerno. Tingnan nyo ang sabi sa Luke chapter 16. Naalala niyo yung kwento rito? Yung mayaman at si Lazaro? Yung mayaman habang sila'y nasa lupa, inutos-utusan natin magpulupin si Lazarus at kung anong pinapagawa at pagdating sa kainan, hindi man lang maimbitahan doon sa mesa. Kundi ang kanyang naimbitahan, yung kaya rin mag-imbita sa kanya na mayayaman. Pero nagbibigay naman ng pagkain ng mayaman ito kay Lazarus. Ano nga lang ang binibigay? Yung mga tira-tirang buto, tinatapon doon, nakipag-agawan pa yung aso. Yung aso, nahuli dahil mabilis si Lazarus, dahil gutom. Ang ginagawa ng aso, hindi na kumakain ng buto na tira, hinihimuran yung mga katawan ni Lazarus dahil punong-puno ng galis. Doon na nagkontento ng aso ng himuran itong si Lazarus. Pero yung mayaman ay tuwang-tuwa. Kapwa sila namatay. Tingnan nyo ang nangyari nung sila'y mamatay. Chapter 16, verse 22 to 24. Ang sabi dito sa 22, Now the poor man died and was carried away by the angels to Abraham's bosom. Dinala ng anghel yung mahirap doon sa Abraham's bosom, sa kandungan ni Abraham. Para nakikita natin yung anghel, no? Na nung mamatay si Lazarus, pinuntahan ng anghel, binuhat siya, at nabuhay siya. Dinala sa ngil, inilipad siya na yun. Nakita ito nung mayaman, nandun sa impyerno. Nasa impyerno siya inilibing siya Sabi sa 23, In Hades, he lifted up his eyes, being in torment. Natingnan nyo, being in torment, and saw Abraham far away and Lazarus in his bosom. And he cried out and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus so that he may dip the tip of his finger in water and cut off my tongue, for I am in agony in this flame. Yung ating paghihirap dito sa katawan, pansamantala lang light affliction compare dito sa mga walang panampalataya na naghihirap in agony, nandun sa apoy ng impyerno at nagmamakaawa siya, nasara si Lazarus
tubig at yun lamang ipatak sa kanyang bibig, sapat na sa kanya para mag-cool off siya sa hirap ng apoy sa impyerno. Gaano kahirap yun? Kunting tubig lang, parang maibsan siya. Mas matindi yung paghihirap na mawala ka sa panampalataya dahil sa iyong pakaramdam, sa iyong naramdamang sakit, itatalikuran mong panampalataya. Dapat magpakatibay tayo lalo sa panampalataya. Gawin nating andador ng ating paghubog, ng ating endurance, pagtitiis upang tumibay tayo sa ating relasyon sa Panginoon. Hindi may kukumpara. Yung ating nararamdaman yun, higit yung paghihirap ng mga taong nasa impyerno. At tingnan natin ang impyerno sa Revelation chapter 21. Sino itong mga walang panampalataya, ayaw nilang maghirap dito sa lupa? Gusto nila kasaganaan lang, sarap ng buhay. Hala, kita ng pera, lahat. Gusto masunod ang kanilang gusto. Gusto magpakasarap. Pero ang sabi dito, Revelation 21 verse 8, but for the cowardly and unbelieving and abominable and murderers and immoral persons and sorcerers and idolaters and all liars, their part will be in the lake that burns with fire and brimstone, which is the second death. Napakahirap nun. Napakahirap nun. Yun ang pupunta. Sino-sino? Mga sinungaling, mga mapagsamantala, dahil gustong sila'y guminawa, ginagawa lahat ng paraan para hindi sila makatikim ng paghihirap sa lupa. Pero, yung kanilang pagdurusa, hindi maikukumpara. Pero ang sabi sa Bible, sa mga Kristiyano, Philippians chapter 1 verse 29, na tayo ay tinawag, pinagkalooban ng panampalataya at maging sa mga pagsubok at pagdurusa. Kasama yan sa calling natin, mga kapatid, yung pagdurusa ng ating katawan, pagdurusa ng ating kabuhayan, pagdurusa ng lahat ng ating nararamdaman, sapagkat kasamang gumagawa ang Diyos diyan para sa ikatitibay ng ating panampalataya. Pero hindi pansamantala lamang. Romans 8. Tingnan niyo ang sabi ni Paul. Romans 8 verse 18. Ang sabi ni Pablo sa mga naghihirap ng mga kapatid, huwag kayong mawala ng pag-asa. Verse 18. Romans 8:18. For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed to us. Nagdurusa nga tayo, naghihirap nga tayo, but not compared to the glory sa kaluwalhatiang mahayag sa mga mananampalatayang naghihintay at tumitibay sa panampalataya. Kanina narinig ko mga ina kanina, umiiyak na daw sila pagka mayroon silang nararamdaman. Pero sabi ko, salamat. Patunay yan, indication yan na lumalago kayo sa panampalataya dahil nakakapag-control kayo ng inyong physical action. Physical na kilos. Isang palatandaan yan na nauhubog ang endurance sa inyong mga puso. Ikalawang paghahambing sa positibong paraan. Ang ating pagkadalamhati na ating naranasan ngayon, bagamat panandalian lamang, ay hindi may kumpara sa kalulatian ating matatanggap. Ano ito? Balik tayo sa Revelation chapter 21. Revelation 21 verses 1 to 4. Kapag tayo'y tapos na sa mundong ito, sa paghihirap ng lahat ng klase ng paghihirap, ang sabi sa Revelation 21 verse 1 to 4, Then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth passed away, and there is no longer any sea. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down of heaven from God, made ready as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the tabernacle of God is among men, and he will dwell among
them, and they shall be His people. And God Himself will be among them, and He will wipe away every tear from their eyes, and there will no longer be any death. There will no longer be any mourning or crying or pain. The first things have passed away. Yun yung kaluwalhati ang ating matatanggap. Wala nang kirot, wala nang iyak, wala nang dalamhati. Ang Diyos na ang ating kaharap. Diyos natin ay ating kasama sa Kanyang kaharian. Yan ang glorious hope ng isang Kristiyano na ngayon ay dumadanas ng iba't ibang sakit at dalamhati. Hindi may kumpara. Gaano lang ito ating naramdaman? Pansamantala lang ito. Pansamantala lamang. Si Dina lang. Hirap na hirap siya sa kanyang mga anak, sa kanyang damdamin, sa kanyang katawan. Pero tapos na. Ngayon, tapos na. Kaya sana, mas-shape yung ating patience and endurance sa lahat ng pasakit na ating nararamdaman. Kaya ikatlo, sa katapusan, una, lumaban tayo sa kahinaan ng loob. Kalawa, umasa tayo sa kabila ng kapigatian. At ikatlo at katapusan, tumingin tayo sa bagay na hindi nakikita. Tumingin tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Again, sa ating text, 2 Corinthians chapter 4, verse 18. Ganito ang sabi. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Now, hindi po ibig sabihin na tumingin tayo sa wala. No. Ibig sabihin na tumingin tayo sa hindi nakikita, yung ating glorious hope. Yung ating hope. Yung ating inaantay na fullness of our salvation. Kaya ng pangako ni Peter sa chapter 1 verse 3, 4, and 5, the fullness of our salvation na iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos. At tayo rin nag-iingat noon sa pamamagitan ng ating panampalataya. Kaya key ng ating pong paglago sa ating Kristyanismo ay ang ating faith. Ang nakikitang umiiral ay hindi may kukumpara sa di nakikitang umiiral. Mas realidad yung hindi nakikita kaysa nakikita. Sapagkat yung nakikita, mawawala. Samantalang yung hindi nakikita, eternal. At ito ay mananatili. Now, ang buhay natin ngayon ay hindi pa totoong buhay. Yung ating kinabubuhay ngayon. Either sa dalawa. Kung ikaw ay hindi pa nagsusuko ng iyong buhay kay Kristo, ang totoong mong buhay ay tulad ng buhay ng mayaman sa impyerno. Ngunit kung ikaw ay mananampalataya at sinuko mong buhay kay Kristo, ang totoong mong buhay ay ang buhay na makakasama sa kanyang kaharian. Walang iyak, walang pagdurusa, walang pain, wala na lahat ng problema. Ito'y pansamantala lamang, mga kapatid, ang buhay natin ito. May ipinangakong mas mabuting lugar ang Diyos para sa bawat isa sa atin kung tayo'y mananampalataya. Lahat ng ating naranasan dito ay maglalaho. Subalit ang bagay na pangwalang hanggan ay lalong gumaganda habang tayo'y nag-develop sa ating patience, sa ating pagtitiis. Nagtitiis tayo because of that promise, Romans 8:28, that in all things God works together for good for those who love Him, who are called according to His purpose. Yun ang ating pinahawakan eh. Lalong gumaganda yung buhay natin sa darating na hindi pa nakikita. Pero kung tayo'y nakadepende sa buhay nito, mga kapatid, palabo ng palabo, pawala ng pawala ang buhay dito sa lupa. Ang buhay dito, hindi pa ito ang pinaka-inihanda ng Diyos sa atin. Ang bago tayo nag-isipan. Huwag mong sabihin na, naku, mahirap maging Kristiyano dahil tingnan mo, ang daming problema nila. Pero hindi mo nalalaman ng promise ng Christians are blessed things. Pagpapala yan. Pero kung hindi ka manampalataya, yung problema mo ay sumpayan ng iyong kasalanan. Kaya nga ang Christians are blessed.
kahit na nagdurusa, kahit may karamdaman, kahit nabibingit na sa cancer, sa kalagayan ito, blessed pa rin ito sapagkat lahat ng bagay na yon ay nagde-develop ng kanyang inward person. Mga kapatid. Yung mga hapon na sa ating ngayong hapon, mga kapatid. Unang-una, lumaban tayo ng mabuting pakikipaglaban sa pananampalataya. Huwag tayong panghinaan ng loob. Oo, hindi natin may tatanggi. Sinungaling ang magtanggi na wala akong naramdaman. Hindi tayo positive thinkers. Tayo ay mga truthful lamang sa ating nararamdaman. May problema tayo, may kawalan tayo, may pagkalugi tayo. Lahat na naranasan yan. But, alalahan natin yung eternal glory na nakalaan dito. Pagsubok dito upang ma-develop yung ating faith, yung ating endurance, yung ating pagtitiis na sa lahat, sa kabila ng ating naramdaman, kapit pa rin tayo sa Diyos. Sapagkat mayroon siyang pangako. Kaya, lumaban tayo. Huwag tayong panghinaan na loob. Lumaban. Tumayo. Umatin. Sumamba. Manalangin. Magpasa. Gawin natin ang lahat ng ito. At hindi lang yun. Ikalawa, umasa tayong lagi sa gitna ng naranasan nating mga kapagitian. Pansamantala lang ito, mga kapatid. Maring bukas, hindi ka na makatayo. Pero hindi na ako nagatigil na rin ang iyong panampalataya. The more na ikay nahirapan, the more na tumawag ka sa Panginoon. Sabi ko kay Mama kahapon, bumili kami ng plato kasi na promo. Kaya tinago niya, binalot niya eh. Binili namin ng Monday yun. Eh, tinago niya. Nakabalot. Ba't wala akong nahugas ng bagong plato? Tuwing kakain kami, yung maitim yan. Kaya sabi ko, kagabi, Mama, labas mo na yung plato. Baka mas mamamatay na ako. Hindi ko lang matikmang magamit yung plato yun. Abay kayo ng umaga, gulat yung manap namin, bago yung plato eh. Inilabas niya. Kita mo na. Okay na ako. Alam niyo, minsan, umasa tayo lagi. Ano man natin naramdaman kapigatian, ito'y pansamantala lamang. Hindi magtatagal. Hindi magtatagal ang natin ito. At panghuli yung pangatlo, tumingin tayo lagi sa mga bagay na hindi nakikita. Pag-asang nakikita, hindi lang pag-asa. Kundi kung tumitingin tayo sa pag-asang hindi nakikita, that is faith. Tumitibay tayo sa ating pagkakas. At ang pag-asang ating hinintay, tiyak. Tiyak, sapagkat kung gaano katiyak ang Diyos, ganoon din ang katiyakan ng kanyang pangako sa bawat isa. Nawa, magpakatibay tayo sa pamumuhay